Sa isang liblib na baryo, sa paanan ng bundok, na halos hindi na dinadaanan ng panahon, nakatira ang mag-asawang sina Mang Lando at Mang Lira. Parehong 53 taong gulang. Sunog sa araw ang kanilang balat. Payak ang galaw, tahimik ang pamumuhay. Ang ikinabubuhay nila ay isang maliit na bukid. Sapat lang para may makain, sapat lang para magpatuloy ang bukas. Sa isang munting kubo sila umuuwi tuwing gabi. Walang ilaw kundi gasera, walang ingay kundi huni ng kuliglig, at walang ipang kasama kundi ang isa't isa. Hindi sila humihiling ng sobra, hindi rin sila umaasang yayaman. Sanay na sila sa kulang, sanay na silang magtiis ng hindi nagsasalita. Tuwing gabi, magkatabi silang nakaupo sa may pintuan ng kubo, nakatingin sa dilim ng bukid. Walang reklamo, walang tanong. Parang tanggap na nila na ganito na lang ang buhay hanggang dulo. Maaga pa lang, gising na si Mang Lando. Hindi dahil may nagmamadali sa kanya, kundi dahil nakasanayan na ng katawan niya ang bumangon kahit walang dahilan, kundi ang magpatuloy. Tahimik ang umaga sa baryo. May hamog pa sa damo at mabigat ang hangin. Parang may kinikimkim na hindi masabi. Lumabas siya ng kubo bitbit ng lumang itak. Sa loob naiwan si Mang Lira na nag-aayos ng kaunting pagkain. Hindi marami, hindi rin kurang sa sanay na sikmura. Wala silang usapan tuwing umaga. Hindi dahil may tampuhan kundi dahil pareho na nilang alam ang ikot ng araw. Bukid, kahoy, pagod. Habang naglalakad si Mang Lando papunta sa gilid ng buhid, ramdam niya ang kirot sa tuhod at ang bigat sa balikat. Mga paalalang tumatanda na siya. Pero hindi siya huminto. Sa bawat hakbang, iniisip niya lang kung sapat pa ba ang lakas niya para sa bukas. Sa ganitong mga araw, ang buhay ay parang tahimik na ilog na umaagos kahit walang nakatingin. Hindi niya alam na ang umagang ito, na akala niya'y kapareho lang ng kahapon, ay may iiwan palang bakas na hindi na kailanman mabubura. At sa gitna ng katahimikan ng bukid, habang kumakalansing ang itak sa kanyang kamay, may isang bagay na naghihintay. Tahimik, walang imik, pero may dalang pagsubok na susukat sa puso nilang mag-asawa. Mula sa bukid, pauwi na si Mang Lando. Mabagal ang kanyang lakad. Sanay ang mga paa sa putik at damo. Sanay ang katawan sa bigat ng araw. Sa gilid ng dinaanan niyang kahoy, napahinto siya. Hindi dahil may tumawag sa kanya, kundi dahil may bagay na tila hindi dapat naroon. Isang bag, nakahimlay sa tabi ng puno, bahagyang natatakpan ng tuyong dahon, parang matagal nang naghihintay ng makakapansin. Tumingin siya sa paligid, tahimik, walang tao, walang bakas ng nag-iwan. Lumapit siya dahan-dahan, hindi nagmadali, hindi rin kinabahan. Inangat niya ang bag, magaan, walang ingay, parang ordinaryo lang. Napahinto siya sandali. Sa edad niya, alam niyang may mga bagay na mas mabuting huwag galawin, pero may mga bagay ding kusang dumarating ng walang paliwanag. Hindi niya ito binuksan, hindi niya ito sinilip. Isinabit niya lang sa balikat kasabay ng mga panggatong na dala niya at nagpatuloy sa pag-uwi. Habang naglalakad, pareho pa rin ng paligid, parehong bukid, parehong hangin, parehong katahimikan. Pero sa loob niya, may kung anong bumigat. Hindi dahil sa bag, kundi dahil pakiramdam niya may pumasok sa buhay niya nang hindi pa handang magpakilala. Pagdating sa maliit na kubo, nakita niya si Mang Lira na abala sa munting gawain. Hindi siya nagsalita, hindi rin nagkwento. Inilapag lang niya ang bag sa isang sulok ng kubo, kasabay ng pag-upo niya sa upuan. Pagod, tahimik, walang kaalam-balam na ang simpleng bagay na iyon ang unti-unting babago sa payak nilang buhay. Maaga silang nagising, hindi dahil may masayang inaasahan,
kundi dahil ganito na ang buhay nila. Buhay na hindi marunong maghintay, kundi gumigising kahit pagod pa ang katawan. Sa labas ng kubo, manipis ang hamog na nakadikit sa lupa. Tahimik ang baryo, walang ingay ng tao. Tanging huni lang ng ibon na parang nagbabantay sa umaga. Si Mang Lira ang unang bumangon. Marahan siyang tumayo. Iniiwasang gumawa ng ingay gaya ng nakasanayan sa loob ng maraming taon. Inayos niya ang buhok, isinabit ang lumang panyong laging kasama niya at huminga ng malalim. Napatingin siya sa loob ng kubo. Sa sulok, nandoon pa rin ang bag. Hindi siya agad lumapit, sandali lang niyang tinitigan. Parang may kung anong bumigat sa dibdib niya. Hindi takot, hindi rin tuwa. Isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Lumapit siya dahan-dahan. Parang bawat hakbang ay may kasamang tanong sa isip. Hinawakan niya ang bag at napansin niya agad. Mas mabigat. Mas mabigat kaysa kagabi. Napakunot ang noo niya. Mas hinigpitan niya ang hawak. Parang sinisiguro kung totoo ang nararamdaman niya. Lando, mahina niyang tawag. Hindi sigurado kung bakit. Nagmulat ng mata si Mang Lando. Umupo siya sa banig. Inaantok pa, ngunit agad na patingin sa asawa. May kakaiba sa mukha ni Mang Lira. Hindi ito ang karaniwang anyo niya tuwing umaga. Lumapit si Mang Lando, walang salita, tahimik lang. Magkatabi silang naupo sa harap ng bag. Walang nagmadali, walang nagbiro, walang nagsabi ng kahit ano. Dahan-dahan, binuksan ni Mang Lira ang zipper. Isang sandali, isang hinga, at nang tuluyang bumukas ang bag, parang huminto ang mundo. Puno ito ng pera. Hindi ilang piraso, hindi isang tumpok lang. Puno! Nakatigil ang mga kamay nila. Nanlamig ang mga daliri. Hindi agad umimik si Mang Lando. Napaupo siya ng mas mababa. Parang biglang nawalan ng lakas ang tuhod niya. Napahawak siya sa ulo. Hindi sa saya, kundi sa bigat ng iniisip. Si Mang Lira, mahigpit ang kapit sa gilid ng bag. Parang natatakot na baka isang iglap lang at maglaho lahat. Hindi sila tumawa, hindi sila nagsigawan. Sa loob ng maliit na kubo, walang halakhak, walang selebrasyon. Tanging malalim na hinga at tibok ng pusong hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Sa buong buhay nila, sanay sila sa kulang, sanay sa pagtitipid, sanay sa pahimik na pagtanggap, at ngayong may dumating na sobra, hindi nila alam kung paano ito hahawakan. Sa umagang iyon, sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na pumasok sa buhay nila. Isang bagay na kayang baguhin ang lahat. Ngat hindi pa nila alam kung ito ba ay biyaya o simula ng lungkot. Walang nagsalita matapos nilang makita ang laman ng bag. Nanatili itong bukas sa pagitan nila. Parang sugat na ayaw pang galawin. Parang tanong na walang gustong maunang sumagot. Huminga ng malalim si Mang Lando. Hindi niya tinitigan ang pera kundi ang sahig ng kubo, na para bang doon mas madaling mag-isip. Si Mang Lira hindi pa rin bumibitaw sa gilid ng bag. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa kamay, kundi sa dibdib. Hindi natin hiniling to, mahina niyang sabi. Hindi tanong, hindi reklamo. Isang paalala. Tumango si Mang Lando. Pero nandito na, sagot niya, halos pabulong na parang natatakot na marinig ng umaga. Isinara ni Mang Lira ang bag. Hindi dahil tapos na ang usapan, kundi dahil hindi pa nila kayang harapin. Inilagay nila ito sa sulok ng kubo. Hindi tinago, hindi rin inilapit. Nandun lang, sapat para maalala, sapat para bumigat. Magkatabi silang naupo, walang yakap, walang luha, walang pangako. Sa labas, unti-unting umiinit ang araw.
Gumalaw ang hangin sa mga dahon ng puno. Ang mundo, tuloy lang. Kahit sila, hindi alam kung paano susunod. Sa araw na iyon, nagpatuloy pa rin ang gawain sa bukid. Pareho ang kilos, pareho ang katahimikan. Ngunit sa bawat hakbang, alam nilang may nagbago. Hindi ang buhay nila, kundi ang bigat ng pagpiling hindi ginawa. At ang bag nandoon pa rin sa sulok, tahimik. Hindi kinuha, hindi itinaboy, at hindi na muling binuksan. Isang bagay na dumating hindi para angkinin, kundi para ipaalala kung sino sila, kahit walang-wala. Sa buhay, may mga pagkakataon na makakakita tayo ng bagay na tila magbibigay ng yaman o tagumpay. Ngunit hindi lahat ng dumarating ay para sa atin.